On this Sabbath morning, Sa umagang ito ng Sabat, sinasama ko si Pangulong Iring at nagpapasalamat at nagpapatotoo na buhay ang ating tagapagligtas. Ang kanyang ebanghelyo ay pinanumbalik sa pamamagitan ni Propeta Joseph Smith. Ang Aklat ni Mormon ay totoo. Pinamumunan tayo ngayon ng buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Higit sa lahat, team namin pinatotohanan ang pabayad-sala ni Jesucristo at ang mga walang hanggang biyayang kaloob nito. Sa nakalipas sa ilang buwan, nagkaroon ako ng pagkakataong pag-aralan at matutunan pa ang tungkol sa pagbabayad-sala ng tagapagligtas at kung paano niya inihanda ang kanyang sarili upang isakatuparan na walang hanggang sakripisyo para sa bawat isa sa atin. Nagsimula ang kanyang paghahanda sa premortal na buhay na maghantay siya sa kanyang ama, nagsasabing, masusunod ang inyong kalooban at ang kaluwalhatian ay mapapasa inyo, magpasawalang hanggan. Magmula sa sandaling iyon hanggang ngayon, pinili niyang tanggapin at isagawa ang plano ng ating Ama sa langit. Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na noong bata pa siya ay nalumagak sa bahay ng kanyang ama at hinintay ang Panginoon sa pagdating ng panahon ng kanyang ministeryo. Sa edad ng 30, nagdana siya ng matinding tukso, subalit pinili niyang paglabanan ito. Nagsasabing, lumayo ka sa akin, Satanas. Sa Gethsemane, nagtiwala siya sa kanyang ama. Ipinahayag na, ngayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At pinili niya magdusa para sa ating mga kasalanan. Sa dinanas sa paghamak, sa pagliliti at pagdurusa sa krus, naghintay siya sa kanyang ama, handang masugatan dahil sa ating mga pagsangsang at mabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Kahit nagsumamo siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naghintay siya sa kanyang ama, piniling patawarin ang kanyang mga kaaway, pangalagaan ang kanyang ina, at magtiis hanggang wakas, hanggang matapos ang kanyang buhay at misyon. Madalas kong isipin, bakit kaya may mga pagsubok at paghihirap ang anak ng Diyos at kanyang mga banal na propeta at lahat ng matatapat na banal, kahit nagsisikap naman silang gawin ang kalooban ng Ama sa langit? Bakit napakahirap, lalo na sa kanila? Naisip ko si Joseph Smith, na nagdanas ng karamdaman noong bata pa siya at pag-uusig sa buong buhay niya. Tulad ng tagapagligtas, siya ay nagsumamo, O Diyos, nasaan kayo? Gayunman, kahit siya ay tila nag-iisa, pinili niya maghintay sa Panginoon at isakatuparan ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. Naisip ko ang mga ninuno nating pioneer na pinali sa Novo at tumawid sa kapatagan, piniling sundin ng propeta, kahit magkasakit sila, maghirap, at mamatay. Bakit ganyan katinding hirap ang naranasan nila? Sa anong dahilan? Para sa anong layunin? Kapag tinatanong natin ito, matatanto natin ang layunin ng ating buhay sa lupa ay umunlad, bumuti, at lumakas sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Paano natin ito magagawa? Binigyan tayo ng mga banal na kasulatan ng sagot sa isang simpleng kataga. Tayo ay magsipaghintay sa Panginoon. Tayong lahat ay binigyan ng mga pagsubok. Dahil sa mga pagsubok na ito, mapapatunayan natin at ng ating Ama sa langit kung pipili nating sundin ang kanyang anak. Alam na niya
At may pagkakataon tayong matuto na gaano man kahirap ang ating kalagayan, lahat ng bagay na ito ay para sa ating karanasan at ating ikabubuti. Ibig bang sabihin nito ay palagi natin mauunawaan ang ating mga pagsubok? Hindi ba't lahat tayo kung minsan ay may dahilang magtanong ng, "O Diyos, nasaan kayo?" Oo. Kapag namatay ang asawa, a companion may wonder, isipin ng kabiyak kung nasaan ang Diyos. Kapag nagipit ang pamilya, a father will ask, itatanong ng ama kung nasaan ang Diyos. Kapag naliit sa nalanda sa mga anak, father will cry out balungkot na mananagis ang ina at ama. sorrow. Oo, Yes, weeping may endure ang for a pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit kagalakan ay dumarating kinaumagahan. dawn of our infants. Pagkatapos sa simula ng ating nag-ibayang pananampalataya at pag-unawa, babangon tayo at pipiliing maghintay sa Panginoon. Sasabihing, "Gawin nawa ang iyong kalooban." What then does it mean? Ano nga bang ibig sabihin ng maghintay sa Panginoon? In the scriptures, the word Sa mga banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng maghintay ay umasa, anticipate, umasam, to trust, at magtiwala. to hope and trust Ang umasa at magtiwala sa Panginoon requires faith, ay nangangailangan ng pananampalataya, tiyaga, humility, pagpapakumbaba, kaamuan, and suffering, mahabang pagtitiis, commandments, pagsunod sa mga utos, at pagtitiis hanggang wakas. to wait upon the Lord, Ang ibig sabihin ng maghintay sa Panginoon see the faith, ay pagtatanim ng binhi ng pananampalataya with great, at pag-aalaga nito ng may malaking pagsisikap at pagtitiyaga. it means praying as the Savior, Ibig sabihin nito ay manalangin tulad ng ginawa ng tagapagligtas sa Diyos, ating Ama sa langit, nagsasabing, "Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban." Isa itong panalangin ay dinudulog natin ng buong puso at kaluluwa sa pangalan ng ating tagapagligtas, si Jesucristo. waiting upon the Lord means Ang maghintay sa Panginoon ay nangangahulugang pagnilayin sa ating mga puso at tanggapin ang Espiritu Santo upang malaman natin ang lahat ng bagay na nararapat natin gawin. follow the promptings of the Spirit, Kapag sinunod natin ang mga paghihikayat ng Espiritu, tribulation, matutuklasan natin ang kapagkatian ay gumagawa learn to continue ng katiyagan at tututo tayo magpatuloy sa pagtitiyaga we are perfected, hanggang sa tayo ay maging ganap. waiting upon the Lord, Ang maghintay sa Panginoon ay nangangahulugang matatag na manindigan at magpatuloy sa paglakad na may pananampalataya na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa. it means relying alone Ibig sabihin nito ay umaasa lamang sa mga gantimpala ni Kristo with His grace, at lakip ng kanyang biyaya tumutulong sa ating sinasabing ang inyong kalooban na masusunod ng Panginoon at hindi ang sa amin. the Lord, we are Kapag naghintay tayo sa Panginoon, tayo ay di matitinag sa pagsunod sa mga kautusan. Nalalamang tayong balang araw ay mamahinga sa lahat ng ating mga paghihirap. cast not away, At huwag nating itakwil ang ating pagkakatiwala na lahat ng bagay been afflicted na kung saan tayo pa ay nahirapan ay magkakalakip na gagawa para sa ating ikabubuti. will come Ang mga pahirap na yun ay darating sa iba't ibang paraan at magkakaibang antas. and to remind us Ang karanasan ni Job ay nagpapaalala sa atin ng may kailangan ating pagtiisan. possession, Nawala ang lahat ng ari-ari ni Job, his land, pati ang kanyang lupain, bahay, at mga hayop. his family members, Ang mga miyembro ng kanyang pamilya, his reputation, kanyang dangal, his physical health, kalusugan, at maging ang katatagan ng kanyang isipan. yet he waited upon the Subalit naghintay siya sa Panginoon powerful at malakas na nagpatotoo. testimony. He said, Sinabi niya, "No, "Ngunit talastas ko na manunubos ko sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. and though the worms At destroy pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon may in my flesh shall I see God. makikita ko ang Diyos sa aking laman. Though he slay me, Bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya." even with the shining examples of Bang, Job, bagamat napakaganda ng mga halimbawa ni Job ng mga propeta at ng tagapagligtas, find a challenge, mahihirapan pa rin tayong maghintay sa Panginoon, especially when we can't lalo na kung hindi natin lubos na nauunawaan ng kanyang plano purposes for at mga layunin sa atin. that understanding is Ang kaunawang iyon ay madalas na binibigay, taludtod sa taludtod, precept at tuntunin sa tuntunin. in my life. Sa buhay ko, I have learned that sometimes natutunan ko na minsan hindi nasasagot ang aking panalangin
because the Lord Dahil alam kong am not ang, ready. ng Panginoon na hindi ako handa. Does answer, Kapag siya ay sumagot, and here a little, ito ay kadalasang kaunti rito at kaunti roon. that is all I can bear, Dahil iyan lang ang kaya ko or all that I am willing. o handang gawin. Too often we pray May madalas nating ipanalangin na makapagtiyaga tayo, right now. pero gusto nating makamtan ito ngayon din. As a young man, Nung bata pa siya, McKay, nalangin si Pangulong David O. McKay na magkaroon ng patotoo fullness of the gospel, sa katotohanan ng Ebanghelyo. he was in a field, Maraming taon habang siya ay nagmi-mission sa Scotland. while he was serving his mission in Scotland. That witness found Dumating sa wakas ang patotoong iyon. Kalaunan ay sinulat niya. assurance to me Iyon ay katiyakan sa akin prayer is answered. na ang taimtim na dalangin ay sasagutin balang araw saan man. We may not know when or how, Maaring hindi natin alam kung kailan o paano ibibigay ng Panginoon ang sagot, ngunit sa kanyang panahon at pamamaraan, I testify his answers will come. darating ang mga sagot. For some answers Sa ilang mga sagot, may have to wait until maaring maghintay tayo hanggang sa kabilang buhay. be true. Maaring totoo ito sa ilang mga pangako sa ating medical blessing Blessings at ilang pagpapala family members na ibinigay sa ating kapamilya. upon the Lord. Huwag tayong tumalikod sa Panginoon. Eternal Ang kanyang mga pagpapala ay walang hanggan, hindi pansamantala lamang. Lord gives us Ang maghintay sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng napakahalagang pagkakataon na matuklasan ng maraming taong naghihintay sa atin. children wait upon us. Naghihintay ang ating mga anak na mapakita tayo ng tiyaga, pagmamahal, at pag-unawa sa kanila. Naghihintay ang mga magulang na magpasalamat tayo at mahabag. And compassion. Our brothers and sisters Naghihintay ang ating mga kapatid us to be na magiging maunawain, merciful, maawain, giving. at magpagpatawad tayo. Spouses wait upon us. Naghihintay ang ating mga asawa The Savior, na mahalin natin sila tulad ng pagmamahal ng tagapagligtas sa bawat isa sa atin. as we endure physical suffering, Kapag may karamdaman tayo, increasingly aware lalo nating natatanto how many kung gaano karaming tao ang to all of naglilingkod sa atin sa lahat ng kababaihan and Marthas, to all the good Samaritans, sa lahat ng mabubuting Samaritano naglilingkod sa mga may sakit, tinutulungan ang mahihina, mentally, at pinangangalagaan ang mga may karamdaman sa isip I feel the gratitude at katawan. Ramdam ko ang pasasalamat ng isang mapagmahal na Ama sa langit at kanyang pinakamamahal na anak. daily Christ-like ministry. Sa inyong araw-araw na paglilingkod, You are willing na katulad kay Kristo, kayo ay naghihintay sa Panginoon doing at ginagawa ang kalooban Heavenly Father's ng work. Ama sa langit. His assurance to you is Malinaw tinayako sa inyo, as you have done it on yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid. you have done it. Kahit sa pakinamalit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. He knows your sacrifice. Alam niya ang inyong mga pagsasakripisyo at kalungkutan. He hears your prayer. Narinig niya ang inyong mga panalangin. Peace and rest. Mapapasa inyong kanyang kapayapaan at kapahingahan kapag nagpatuloy kayong maghintay sa Kanya na may pananampalataya. Is more beloved to the Hindi natin kayo maunawaan possibly understand. o mailarawan kung gaano kamahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Therefore, be kinder Kaya dapat tayo maging mabait sa isa't isa and even kinder. at mas mabait sa ating mga sarili. Let us remember that as we Pakatandaan natin na kapag naghintay tayo sa Panginoon, saints, tayo nagiging mga banal sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala, masunurin, maamo, mapagkumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, submit to all things nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa atin. child. Maging katulad ng isang bata na pasakop sa kanyang ama. Such was submission. Gayon ang pagpapasakop ng ating tagapagligtas sa kanyang ama sa halaman ng Getsemani. Implored his disciples Hiniling niya sa kanyang mga disipulo, makipagpuyat sa akin. Subalit 3 beses siyang bumalik sa kanila find their eyes at nakitang sila ay natutulog. without the companionship Dahil hindi siya nasamahan ng mga disipulong ito and ultimately without at sa huli ay wala na presensya ng kanyang ama, the Savior chose piniling tagapagligtas pains and affliction ang danasin ng ating mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso. with an angel sent to strengthen him. Sa pamamagitan ng isang anghel na isinugo upang palakasin siya, ininom niya ang mapait na saro. Upon his Father Naghintay siya sa kanyang ama nagsabing, be done. mangyari nawa ang iyong kalooban at mapagkumbaba niyang tinapakan ng mag-isa ang pisaan ng ubas. Ngayon bilang isa sa kanila 12 apostol sa mga huling araw na ito,
Dalangin ko na mapalakas tayo na makipagpuyat sa Kanya wait upon Him at maghintay sa Kanya habang buhay. Sa ito ng Sabat, nagpapasalamat ako Gethsemane. na tayo ay hindi nag-iisa sa matitindi nating paghihirap. He that watches over us Siya ay nagbabanday sa atin at hindi iidlip o ni matutulog man. Ang kanyang mga anghel dito at sa kabilang buhay round about ay nasa paligid natin upang dalhin tayo. bear my special witness, Pinatotohanan ko na ang kanyang pangako ay totoo. for He says, Sinabi niya, upon the Lord, silang naghihintay sa Panginoon and shall renew their strength. ay mga bagbabagong lakas. Out upon wings, Sila ay paiilangan ng may pangpak na parang mga agila. not be weary. Sila magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila magsisilakad at hindi manghihina. May we wait upon Him. Nawa ay mga gintay tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsulong na may pananampalataya nang sa gayon ay masasabi natin sa ating mga panalangin. Mangyari na ang iyong kalooban at makabalik sa Kanyang Even Jesus Christ. piling ang aking mensahe sa ngalan ni Jesucristo. Amen.